Welcome back to my channel and welcome back for another edition of Health Class. Ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa tuberculosis or TB. Kung ano ito, paano ito nakakahawa, paano ito ginagamot, at paano natin mapoprotektahan ang ating sarili at pamilya. Maraming tao ang natatakot kapag naririnig nila ang salitang TB. Pero tandaan ninyo, ang TB ay nagagamot. Ang TB ay nalulunasan. Mas maagang diagnosis, mas madaling gamutin. Ano ba ang TB? Ang TB ay isang impeksyon na dulot ng bakterya na tinatawag na Mycobacterium tuberculosis. Karaniwan itong inaatake ang baga, pero maaari rin itong tumama sa kulani or lymph nodes, buto at gulugod, bato or kidneys, at utak. Kapag nasa baga ang TB, ito ang uri ng nakakahawa. Ayon sa WHO or World Health Organization, noong 2024, humigit kumulang 10.7 million people ang nagkakasakit ng TB sa buong mundo. Tinatayang 1.3 million na katao ang namamatay dahil sa TB. Mahigit isa sa bawat 4 na tao sa mundo ay may TB bacteria sa katawan. Ang TB ay kumakalat sa hangin. Kapag ang taong may aktibong TB sa baga ay umuubo, bumabahin, nagsasalita ng malakas, at kumakanta, may maliliit na patak sa hangin na may dalang bakterya. Kung malanghap ito ng ibang tao, maaari silang mahawa. Hindi naman nakakahawa ang TB sa pamamagitan ng paghawak, pagyakap, paghahati ng pagkain, paggamit ng parehong kubertos, at paggamit ng parehong CR. Karaniwang kumakalat ang TB kapag matagal at malapit ang pakikipagsalamuha. Halimbawa sa loob ng bahay na kulang sa bentilasyon. Ano ang pagkakaiba ng latent TB at active TB? Ito ang madalas na nakakalito. Ang latent TB or natutulog na TB. May bakterya pa rin sa katawan, walang sintomas, hindi nakakahawa, at maaaring hindi kailanman magkakasakit. Mga 5 to 10% lamang ng may latent TB ang magiging active TB. Ang active TB naman o yung may aktwal na sakit ng TB. Dumarami ang bakterya sa katawan, may mga sintomas at nakakahawa kung sa baga ang TB. Ang mga karaniwang sintomas ng TB ay ang ubo na higit sa 2 hanggang 3 linggo, may lagnat, pinagpapawisan sa gabi, pagbaba ng timbang, panghihina, at minsan ay pag-ubo ng dugo. Kapag may ganitong sintomas, magpatingin agad sa doktor. Mas mataas ang panganib at risk sa mga taong may HIV, diabetes, naninigarilyo, mahina ang resistensya or immune system, kulang sa nutrisyon, at mga taong nakatira sa masisikip at kulang sa hangin na lugar. Kapag mahina ang immune system, mas madaling magising ang natutulog na TB or latent TB na posibleng maging active TB. Paano ba sinusuri ang TB? Maaaring gawin ang chest x-ray, pagsusuri ng plema, skin test o blood test. Mayroon na ring modernong laboratory test na mas mabilis makakita ng TB at kung ito ay resistant sa gamot. Oo, ang TB ay nagagamot. Kailangan lang ng kombinasyon ng antibiotics, inumin araw-araw at hindi bababa sa 6 na buwan ang treatment. At kahit gumaling ang pakiramdam, kailangang tapusin ang buong gamutan. Kapag itinigil ng maaga, maaaring bumalik ang TB at maaaring maging drug-resistant ang TB at mas mahaba at mas mahirap na ang gamutan. Ano nga ba ang drug-resistant TB? Ito ay TB na hindi tinatablan ng karaniwang gamot.
Nangyayari ito kapag hindi tinapos ang gamot at hindi regular ang pag-inom at mali ang gamot na nireseta at ininom. Mas mahaba at mas komplikado na ang gamutan nito. Siguro naririnig ninyo ang BCG or BCG vaccine. Ano nga ba ito? Ang BCG vaccine ay bakuna laban sa TB. Pinoprotektahan nito ang mga bata laban sa malubhang uri ng TB tulad ng TB meningitis. Karaniwang ibinibigay sa mga sanggol sa mga bansang matataas ang kaso ng TB. Isang injection sa braso lamang at nagiiwan ito ng maliit na peklat at ito ay normal. Hindi nito lubusang napipigilan ng TB sa matatanda, pero mahalaga ito para sa mga bata. Para maiwasan ang TB, magpatingin agad kung may matagal na ubo. Maagang diagnosis, mas mabilis ang paggaling. Ugaliing i-practice ang tamang pag-ubo or tinatawag nating cough etiquette. Takpan ang bibig gamit ang tissue o siko kapag umuubo. Itapon agad ang ginamit na tissue at magsuot ng mask kung may TB. Bakit? Para hindi kumalat ang bakterya sa hangin. Maglagay ng maayos na bentilasyon. Magbukas ng bintana, iwasan ang masikip at kulob na lugar. Mas mabilis mamatay ang bakterya kapag may sariwang hangin at sikat ng araw. Para naman sa may latent TB na mataas ang risk, maaaring bigyan ng gamot upang hindi maging active TB ito. Again, kumonsulta sa inyong doktor. Hindi dapat matakot sa TB. Dapat maging responsable. Kapag ang pasyente ay nagsimula na ng gamutan, umiinom ng gamot ng tama, karaniwan ay bumababa ang pagiging nakakahawa sa loob ng ilang linggo. Ang taong may TB ay nangangailangan ng suporta at hindi diskriminasyon. Habang buhay ba ang TB? Hindi po. Kapag nagamot ng tama, ito ay gumagaling. Pwede bang magtrabaho ang may TB? Depende sa payo ng doktor. Pag hindi na nakakahawa, maaari nang bumalik sa normal na gawain. Nakakahawa ba agad kapag may TB? Kung active TB sa baga at hindi pa ginagamot, oo, nakakahawa ito. Kapag nagsimula na ang tamang gamutan, bumababa ang risk para makahawa ito sa ibang tao. Pwede bang magkaanak ang may TB? Oo, pwede. Basta nagpapagamot at sumusunod sa payo ng doktor. Ang TB ay nakakahawa sa hangin, hindi sa hawakan. Hindi lahat ng may TB bacteria ay nagkakasakit. Ang TB ay nagagamot at nalulunasan. Tapusin ang gamutan. Magpatingin agad kung may mga simptomas. Thank you for watching. I shall see you again on my next health class. Dito lang sa channel na kung saan ibinabahagi ko ang aking kalaman sa batas at kalusugan.